Hello everyone! Welcome back to our channel. Andito tayo ngayon sa Laguna. Medyo special, hindi pala medyo, super special yung episode na to kasi it's our first LGBTQIA+ episode para sa Pride Month. This is my dream, to have a channel for us. A channel where we can express ourselves, we can showcase our talents, a safe space for us, what we contribute to better people's lives that resonates through each of our episode. And it's happening now. Joining us today, Jazz and Rico. Woo! Hello! Hello! Welcome to IWAP. Bumati muna kayo sa ating mga viewers. That's your camera. Hello everyone! I'm Jazz. I'm Rico. Di ko sure kung sino babatiin ko. Everyone Ano ang tawag mo sa mga subscribers? IWAPs. IWAPs. Mga Hello to mga IWAPs. Ka-IWAPs. Yes. Ka-IWAPs. How long have you been in a relationship? 2 years and 8 months. 2 years. Medyo bago pa. Bago pa. Bawal pang maghiwalay. Pwede na rin. Paano kayo nagkakilala? Paano kami nagkakilala? Good question. Sa dating app. Okay. Tapos, Yellow yung color nung... Bumble. From there, nag-swipe kayo, Swipe, tapos nagkakilala na tapos kayo. nagkakilala, nag-usap. Tapos nag-meet kayo. Mhm. When you first met each other, ano yung first impression nyo sa isa't isa? Ikaw, First Rico. impression. Okay, so nag-meet kami sa isang mall sa... Diba, Bacoor na ba yun? Dasma. Ay, Dasma ba? Bacoor. I think Bacoor, parte ng Bacoor. Yeah. So nag-meet kami sa mall, tapos yun nga, yung the usual na EB, di ba? Para lang makita kung meron bang vibes, meron bang chemistry. So, first impression is good. Iba kasi minsan yung parang merong tawag dito, yung expectation versus reality. Tama. So, Tsaka iba yung picture Oh, versus... So, nung nakita ko siya, match naman sa Match picture. naman yung picture, hindi siya- Siguro kung meron ako expectation, siguro na-expect na he was taller a bit. Parang ganon. Sino bang author sa inyo? Ako. Yeah. Yun lang naman yung Okay. Pero but otherwise, wala namang parang big surprise. So, anong tingin mo sa kanya? Mabait ba siya? Anong impression mo sa kanya? Nung Mukhang first- magja-jive kami, first impression. Okay. Nung first impression, parehas kami kasing I would say, parehas kami yung first meeting namin, naglolokohan na kami kagad. Parang meron sa ng- pa lang, messages pa lang. Oo, makulit Anong kami. klaseng loko yan? Ayun, lahat Yung pwede lang sabihin sa namin. camera. Hindi lahat naman na pag-uusapan lang. Yung kulit niya, yung kulit ko. Okay. So, parang lagi kami may batuhan ng mga... So nag-jive naman kami. Nag-jive kayo kaagad? Naman. Okay. Were you attracted to him na kaagad nung nakita mo kaagad si Jazz? O hindi pa? Wala pang attraction? Or... Physical attraction meron na? naman. Meron naman, naman. Meron naman. Ikaw, Jazz, nung nagkita kayo, ano yung first impression Meron mo kay naman. Rico? Mayabang Hindi ba? Yung Babae? first impression ko sa kanya. Oh, kasi may mga tattoo. Ay, pareho pala kayo. Ngayon, actually sa akin bago lang. Siya, meron na Meron na when you talaga first na met him. nag- Okay, so ano impression mo sa kanya? Sa kanya Astig din? Hindi eh. Kasi medyo parang nerdy look niya. Nerdy, Kasi may hair pang pa siya matalino. nun. Tapos nakasalamin pa siya. Ngayon, hindi na. Oo. New so, look. So no, sabi ko, okay. Parang, hindi kasi ako mahilig sa mga nerdy looks. So at first talaga, I was not really that attracted talaga. Okay. So it's not love at first sight. It was not. Okay, then... For me Mm-mm. baka siya. So wala pang... Pero physical attraction meron. Physical, kung ano naman, kung pagbabasehan mo yung looks mo, syempre, he's presentable. Tapos yung nakita mo siya, did you imagine yourself No. ended in a relationship with him? No. No! Bakit? Kasi hindi ako ganun hindi ko agad inaano na magiging kami. Kami na. Oo. Gusto ko, pinag-aaralan ko muna yung... Gradual. Oo, gradual. Ikaw, nung nakita mo siya, parang you will end up together ba? Hindi rin. Hindi Parang pa. masyado namang yun. So hindi siya yung Masyado parang namang sa advanced. pelikula na napapanood natin pag nakita mo, siya na, he's the one. No. Walang ganun. Walang ganon. So na-develop siya in span of time. Ang reality yata hindi naman ganon. Pag nakita mo, ito na. I don't think may ganon in real life. So nung nag-meet na kayo, kailan kayo nag-date? Yung parang official. Kasi nag-meet kayo. After yung first date namin, we scheduled agad-agad yung second date. Parang The following weekend agad. Tapos, kamusta yung
another date na It yun? was good din kasi sobrang haba nun, ng araw na yun. Oh, parang half day kami magkasama from, not even half day, parang Ang simulang, overnight pa tayo. oo, hanggang Second overnight date, yun. nag-overnight na kami. Okay, wala pa naman nangyari nun, ha? Pwede ba ako lang balo sa camera eh. Bawal sa camera, okay. Nung nangyaring inuman, okay. Meron nangyaring inuman. May inuman, okay. Tapos, So, una kasi May swimming din, nagtagaytay tayo. Tagaytay muna kami. So, Tagaytay muna. and Nag-lunch. so, lunch, coffee, and then, pool. tapos kailan mo nakita na siya na? Ano yung nakita mo sa kanya na, I think, magkiklik kami nito. Ano yung, paano mo nalaman yan? Ano yung ginawa niya sa'yo? Ikaw tinatanong eh. Tatanungin ko rin siya. Actually, I really had no plans pa makipag-commit sa kanya. Yung Kasi marami pang mga reservation. may mga kalaban siya. Okay, Yeah, okay. kalaban siya. And then tapos, siguro, yung nakipag-commit na ako kasi nakita ko naman, siyempre, hindi, bukod sa physical attraction, of course, may mga factors na kinoconsider ko rin, like yung lifestyle ng tao, yung stability, ganyan. So, Importante yung stability na dapat may pera. oo, kasi we're not getting any younger. Yeah. So, tapos na ako sa era na Laro-laro. laro-laro. So, ayoko mo mag-waste ng time na kung makikipag-commit ako, dapat eto na. And then tapos, hindi yung hindi pa, yung may pangarap or may goal sa buhay or may, stable na. So, inask niya ako. Sabi ko, parang one day din, no, bago ako sumagot. One day lang. Overnight. Even yung decision? Yeah, my decision. Decision was, I think, overnight. Overnight. Pero ano yung ginawa niya na nagpa-convince sa'yo? May ginawa ba siyang kakaiba? Wala naman. Wala. It's just sincerity. Basta tinanong niya ako, gusto mo, try natin. Ikaw, Rico, kailan mo nalaman na si Jazz na yung for you? Ano Kasi- yung incident na yan? Okay, kasi I would say dating at this age is different when you were younger. So, nung mga bata pa tayo, kapag may nakikilala ka, or parang tayo na, parang ganun. So, dating at this age, you're more mature, you've learned from your mistakes nung bata ka. Hindi na ikaw yung talagang mapusok na sugod ka agad ng sugod na, uy, okay to gusto ko to. I mean, he's hot to or he's good looking. Tayo na, hindi na ganun eh. Kasi beyond last na eh. Oo, hindi na, bukod sa okay, gamit ko lang yung term na last, okay. Bukod sa ng katawan. Bugso. Ang dami mo nang kino-consider. Yung sinabi nga ni Jazz, yung stability, ugali ng tao, personality, magja-jive ba kami nito, may chemistry ba kami. So kung if the question is meron ba siyang ginawa or meron ba akong ginawa, nothing specific. Naramdaman na lang. It's just a combination of ina-assess namin ang isa't isa kung mag-fit ba kami, kung mag-jive ba kami. So we ask questions, we ask hypothetical questions. What if ganito ako? What if malaman mo na ganito ako? Ano yung Anong gagawin mo? niya? Parang ganon. Then we assess. So kaya it took we dated for about siguro 1 month. Yeah, 1 month. Before sobrang- official. Pero sobrang frequent. Tapos after dating, diretso ang communication through text, through so yung Araw-araw. Oo. So kahit na 1 month lang kami dating, yung namin, diretso yung pag-get to know namin sa isa't isa kasi nga pati sa text, pati sa nagbabatuhan kami ng Pero questions. may ligawan ba nangyari? Sino ba nang ligaw? May ganun ba? Sige, ito na lang. Yung context na sino ba ang mas submissive? Sino ba ang mas dominant? May ganun ba sa inyo? Okay. dating? Parang wala sa naman. dating ba or sa relationship? Sa relationship niyo? Sa relationship na. Okay. May ganun ba kayong sistema? Okay. O wala? So, gusto mo sumagot? Ikaw nga. Para base sa sagot mo, doon ako sasagot. Guys, Okay. ganyan palang malalaman to Okay. ha. Okay, so firstly, I don't believe in Ganang dominating and and submissive. submissive na partner. Dapat equal ang power play sa relationship. Kapag merong isang nagdo-dominate,
Well, what works for us doesn't mean na mag-work Work sa sa iba. iba. Okay? So, but for me, ang take ko dyan is dapat equal ang power dynamics sa relationship. Na hindi ka laging submissive, hindi ka laging dominating. Kasi kapag, for me, pag gano'n ang setup na merong dominating, yung submissive, unless siguro gusto niya magpasubmit, di ba? Meron naman siguro mga gano'n. Obey lang ng obey. For me, hindi yun ang personality ko. So, I'm more on the, ayoko nang pinagkakialaman ako minsan. I want to have my own decisions. I want to have my own freedom to choose. So, ayokong matitake away sa akin yun. And ayoko rin naman gawin sa kanya. Kasi, even though we are a couple, we are still individuals. Alam mo? So, yun ang dapat hindi mawawala, yung individuality. Hindi porket couple na kayo, you should be, as one. You're still individuals outside the relationship. So, dapat mayroon pa rin kayong konting privacy sa isa't isa. Yes. Importante yun eh. Ikaw, Jazz? Yeah. Yeah, same with him. Ginaya mo lang yata eh. Ayoko din ang kinokontrol ako. Okay. So, kasi strong yung personality ko, alam niya. So, it wasn't easy. Dun sa Pero sino mas strong ang personality? Siya o ikaw? Wala yan. Parang Equal. I would say equal na. Before nagkaroon siguro ng testing the waters. Magsasabit kaya sa akin to, ma-implement ko kaya to. And then eventually ngayon nag-evolve na we compromise, we find a common ground. Yun ang keyword, guys, compromise. So importante So na. tapos? So ako kasi, inaamin ko naman lagi sa mga fights namin. Talagang ako yung may nagiging cause ng away because of my personality, because of my behavior and attitude. Moody ka kasi? May attitude kasi. Okay. Hindi siya moody, kundi attitude. Okay. Yeah, so yun. Pero syempre, as time goes by, so syempre habang nakikilala namin isa't isa, so yun nga, natutunan ko na rin mag-compromise. Okay. Yeah, so compromise lang talaga. May access ba kayo sa bawat telepono ng isa't isa? Kunyari, may mag-imbestigang nagaganap o kaya bibasahin ng text? Wala. May ganun ba kayo? Mature. We respect each other's privacy. So hindi nyo alam his phone, my phone is my phone. Hindi nyo kinakalikot? No. Hindi ko alam ang Password niya. Hindi alam ang password ko. Kasi may tiwala naman kayo sa isa't isa. Yes, it's yun yung trust na napaka-importante. Yeah. Okay. Ano usually yung pinag-aawayan nyo? Ikaw, Jazz. Ano Pagiging usually? moody ko. Ha? Pagiging moody ko. Ano ba example? Isa lang? Siguro kapag pagod ako, tapos parang yun, nagiging moody na ako. Wag ka munang lumapit sa akin. Diyan ka lang. Huwag mo ako kausapin. Or sometimes, ano pa ba? Like, pag yung mga gusto ko ba, hindi ko nakukuha, nagtatantrums na ako. Ganun. Ikaw, Rico, ikaw naman pagka ano usually yung pinag-aawayan nyo? Pag sa case mo? Okay, sa case ko, siguro sa loob ng 2 years, paano ba i-explain? Ang dami kasi. Ang dami na. Isa lang. Ang dami na, hindi niya naman kung ano yung mga... Sa dami, hindi maalala. Kasi ako mapasensyoso ako. Tsaka, mapasensyoso, tapos hindi ako agad-agad mang-aaway. Okay. So, i-analyze ko muna what's wrong, bakit gano'n siya, yun yung reaction niya. Then, where is he coming from? Oo, hindi ako kasi nagre-react out of emotions kaagad. So, okay. anuhin ko muna. Naku, parating si Just lang pala ng aaway. Pero noon yun. Okay. So, meron namang times na ako, hindi ako nang away, pero naglalabas ako ng sama ng loob. Okay. Yeah, but hindi siya away. That's two different things eh. Kung sasabihin mo na, I did not like yung ginawa mo kanina, or I did not like this. Okay, sige. Kunyari nandun na tayo. Pag may ganyan ba, misunderstanding, kailangan nyo ba i-solve ito ngayon din? O itutulog nyo na lang siya kinabukasan? O i-schedule na lang, bukas na tayo mag-uusap, pagod ako? Or ipipix nyo siya right there and then kung saan nangyari yung sitwasyon na yan? Paano yung ginagawa niya? Okay. Both namin ginawa. Both namin tinry yun. Tinulog nyo lang bukas na, tapos meron din on the spot. Meron din times na tinatry namin na. Ngayon na. Kasi gusto ko, nag-away tayo ngayon, gusto ko ayusin din natin ngayon. Kasi alam mo nag-prolong. Ayokong tinutulugan natin yung problem. Parang hindi yata siya nag-work sa amin. So, tulog muna tayo. Para magpakalma muna tayo. Kasi ako minsan kapag nagalit na ako, kunyari may mga triggers kasi ako, kunyari
hindi ko nagustuhan yung sinabi niya. Mag-start na ako ganyan, dire-diretso na ako. Hanggang magka-clash na. Kaya nga sabi nga nila, pag galit ka, wag kang magdesisyon. Oo. Huwag kang magsasabi ng kung ano. So, Yeah. nagpapalipas muna kayo ng sama ng loob. Hanggang, mag-freak out ako sa papa. Wala na. Ikaw, Rico, pinapalipas mo lang din. No, I think we had fights na tinutulog namin, and then we had fights na nare-resolve on the same day. Okay, tulad ng Okay. ibang relationship, at some point, dumating din ba na muntik na kayong maghiwalay o naghiwalay kayo? And how do you resolve that, if ever? Madaming beses. Okay, paano And nagkakabalikan? Ako lagi yung naghahamon ng Hiwalayan. Yeah. So, paano napipix? May nagpapakumbaba? Mayroong Ako din nanunuyo? Ay, ikaw din. Ako din naman. Kasi pag sinabing kong hiwalay na ako, sige, hiwalay na. Parang ganun yun ba? Ikaw, Rico. Hindi siya yung tipong Okay, ako kasi kapag kapag pag may ganyang fights or kami, I never use the word maghiwalay na tayo. Hindi siya kayo nanggagaling. Cool down lang. Oo, kasi that's something that you say out of strong emotions, and it's not a good thing to say. I mean, yes, couple fights and you have arguments. It's not good thing daw. But every time you say maghiwalay na tayo, that's, I think, it's being immature. Okay? I mean, it's something Immature! pero hindi na kami ganon. Magkalayo ba yung Hindi na edad kami niyo? ganun. Hindi naman. No. Baka may generation gap. Magkalapit lang. Okay, tapos. So there was never a time na sinabi ko na, sige maghiwalay na tayo. Ay, maghiwalay na tayo. Kasi, no, it's... Pero hindi siya it's naglalas it's the ng easy way buwan out. ba? Hindi naman naglalas ng buwan, taon, linggo. Mga araw lang. Hindi naman, oo. Araw lang. Araw lang. Okay. What do you love most about each other? Jazz. Anong nagugustuhan mo sa kanya? Ano yung love mo sa kanya na ginagawa? Yung acts of service kasi. Ay, ano love na, language. Yung love language. Niya o mo? Siya. Yun. Okay. So he makes sure na when I wake up in the morning, coffee, gusto mo ng coffee, ganyan. So, gusto mo ng coffee, pagtitla ka ng coffee, anong gusto mo, ganyan. So, yun. So, that's very thoughtful of him. So, yun ang gusto ko sa kanya. Ikaw, Ganun ang Rico, acts of service. anong nagustuhan mo sa kanya? What you love most about him? Love most? Most. Ano ba yung ginagawa niya? Hirap sagutin ng love most about him. Pinagsisil acts of service daw eh. Ikaw? Ginigising ka tuwing umaga, may breakfast na? Hindi kasi ako, I look at the entire thing eh. Walang Just specific. being him? Just being him, oo. Ah. Yung love language kasi na naging siya, tag dito. Gasgas Naging, na. tag dito. Yung naging very popular yung term na yun. Yes. Diba? Kasi may nagsulat kasi nun eh, yung yes, lima. ano yung love language mo? Acts of service, giving So, yun na gifts, siya. or ano. So, lahat tayo Nag-evolve, nag-revolve na tayo doon. lahat tayo nag-exhibit ng ganong qualities. Lahat tayo may acts of service, lahat tayo may gift giving. It's just that meron kang preferred na isa o dalawa. Just being you lang daw, Jasa. So, Don't change. Yun. So kung ako may acts of service, may gift giving din ako. Receiving gifts. Oo, receiving gifts or giving gifts. Pero mas less ang percentage kumpara sa acts of service. Pero lahat 'yon, ang bawat tao may kanya-kanyang they do ways. it. Oo. Okay, nagsasama na ba kayo sa isang bahay? O hindi pa? Umuwi pa kayo sa bawat bahay ng isa't isa? Okay, so Yeah, umuwi pa. Meron pa rin akong place sa Makati. Okay, So, pero... kapag meron akong meetings, weekdays, or actually napag-usapan na namin na kunyari kapag Tuesday to Thursday, nasa Manila ako so that I can focus sa work ko. And then tapos kapag Thursday, after work, uwi na ako dito. Okay. So, ganun ang Parang magiging weekend dito ka. weekend. Okay, nung nagsama na kayo sa isang bubong, ano yung na-discover nyo sa isa't isa? Ikaw, Rico, ano na-discover mo kay Jazz? Meron pala siyang ganitong ginagawa na kakaiba? O kaya pag natutulog kayo, may ganito siyang mood? Ano na-discover mo sa kanya nung nagsama na kayo? Ano ba? Gusto pala niya natutulog sa kabilang side? Ang dami. Ano? 100 ang ibigay mo? Hindi ko na kasi ako magsisimula. Aba, una ka muna, Jazz. Ano na-discover mo kay Rico? Marami din. Isa lang. Ano ba? Like, May ganito ba mahilig siyang... talaga siya sa computer. Yung... Yung- Games? Sa desktop niya, kaya niya na doon lang the The whole day. The entire day. So, Ano ginagawa niya doon?
I don't know, a lot of stuff like, Hindi naman games. research, hindi siya mag-games. Okay. More Productive ka research, pala. At least, research. Shopping. Shopee. Parcel. Yan. Okay. Add to cart. Ganun. Yun ang hobby. Ikaw, Rico, may nakaisip ka na ba? Sige, Isa lang na na-discover mo kay Jazz? Okay, mahilig siyang manood ng YouTube, ng Ay, naku, panoorin niyo tong vlog na to. ayun, mahilig siya mag-YouTube. Sa bahay ba? Or Nasa bahay. sa Nagsama kayo sa bahay. Okay. I think he can last the entire day just watching Okay. YouTube. Ganon. Nung single ba kayo, nag-pray din ba kayo for your right partner at natupad ba siya or hindi kayo nag-pray? I prayed. You prayed? Yeah, Natupad I prayed. ba yung pinag-pray mo? Siya ba? Parang naman. Parang ba? May mga natupad sa mga qualification or standards o your... Lahat naman ng mga ex ko na dumating sa akin, pinag-pray mo naman. Pero syempre, you will never know kung siya na ba talaga. Di ba? Unless magsama kayo ng matagal. Oo, di ba? So, lahat naman yan. So, you'll never know kung talagang he's the one. So, kailangan talaga get to know more. Ikaw, Rico, nag-pray ka ba o hindi? No. Buti na lang, kahit di ka Hindi ako nag-pray, binigay sa'yo si Jazz. Swerte Yeah. nga. Sabi ko nga Swerte ka pala. Alam mo, So, ito yung mga ito yung mga Qualification kasabayan standards. mo. Sabi ko, ito yung mga kasabayan mo. Tapos ikaw ang pinili. Yeah. For some reason ako pinili. Okay, pero do you pray individually ba or together? I pray individually. Same ba kayo religion? Yes. Okay. May religion to. Ako kasi I pray lang. Ako, Individual, hindi sabay. Hindi naman sabay. Hindi sabay. But we did go to church Together. but not really to hear mass. So, Visit kailangan lang. niya, kasi just to pray or What's the biggest blessing na binigay sa inyo ni Lord? Sino gusto mo na? each other. cheesy. Hindi ka ganyan. Ayaw mo ng mga Malay mo cheesy. ngayon mo na yan yung kasama mo sa Discoveries. Discovery. Biggest blessing na binigay sa amin dalawa. Ano ba? Siguro I would have to say siguro yung blessing yung natuto akong compromise. Compromise, mag-adjust, no? Mag-adjust. Yung para kasi before gusto ko ganito, ganyan. Tapos lagi ako nangaaway, ganyan. So ngayon natutunan ko na why don't we just enjoy, enjoy lang. Wala na yung pataasan, wala gano'n. masyadong issues and all. So siguro yun for me ang blessing na at least natutunan ko na. Ikaw, Rico, nakaisip ka na? Yes, may naisip na ako. I think one of the biggest blessings na binigay sa amin ni Lord is the gift of time. Kasi we can't afford to be together most of the week. Kung hindi man kami, so nasabi niya ni Jazz kanina na from Thursday till Sunday nandito na siya. Diba? Tapos, dahil din sa nature ng work niya na he works remotely. Ang saya nga ng work niya. Yun. Tapos ako being fur daddy sa mga... Dito ka lang ba? Dito lang ako sa bahay. Kasi work from home ka din. Oo. So, dito lang ako sa bahay. So, talagang magkasama kami. So, hindi kami talagang nalalayo ng mahigit isang linggo. So, yun na yung biggest so far. I think the gift of time. Sige, yun na rin ang akin. Dagdag ko na rin yun. Yeah. Okay, ano yung ginagawa niyo sa isa't isa na pinakikilig kayo? Jazz, ano yung ginagawa sa ni Rico na kilig ka? Actually, wala. Wala! Hindi na ako kinikilig ngayon. Siguro dahil matanda na, mature na tayo. Wala, kunyari may pasalubong sa yung pagkain, hindi ka kinikilig. Parang kikilig ka naman, bibigyan kayo ng ganito. Parang wala nang Wala nang ganon. Tapos na, ikaw, anong ginagawa sa ni Jazz na kinikilig ka? Wala din akong... Wala siyang ginagawa na kinikilig ka. Ano bang feeling na kinikilig? Hindi ganun ka. Kung gagawin yung shoulder mo. Okay, hold on. Wala. Parang natural na kasi sa amin eh. Na, isa sa gusto ko rin kay Jazz is yung maano siya mapasalubong. Oh, yun. Alam mo yun? Pero pag may dala ka siya na something na, uy, nice, lagay mo na sa ref. Tapos hindi rin pala kakainin. Kinabukasan pa. Ba't hindi mo kinain? Sabi ko, parang of course, we're thankful na gano'n. Pero yung kilig wala eh.
yung feel, hindi ko alam, baka sa personality lang siguro namin na hindi kami... Hindi na kayo kiligin. Hindi kami... Baka graduate na kayo doon. Baka ang kilig kasi pag nasa dating stage lang, for me, pag nasa dating stage na, yung crush mo, tapos dinidate mo na ngayon, tapos nagkausap kayo, or tumawag siya, tapos sinabi niya, I like you, yun, kinikilig ka na nun. Yung gano'n. Pero yung kami kasi walang gano'n. Ano yung ginagawa niya? Ay, sige. Sorry. Ang kilig ba para sa babae? Hindi, both. Both ways. Kilig ba lalaki? Hindi, pareho. Kinikilig ako nun kapag kunyari meron akong crush, tapos nag-uusap na kami. Kunyari, nag-I love you sa'yo. Okay, kiligin ka na doon. O kaya, you said, I miss you. Mga gano'n. Mga gano'n. Hindi ba nakakakilig yun? Baka hindi ko na alam ang feeling na kaya hindi ko ma-define. Ano yung favorite yung na ginagawa na super enjoy kayo? Ano yung together yung ginagawa na enjoy kayo? Definitely kumain. Kayong dalawa? Kumain tsaka mag-travel. Guys, ito yung nakakaingit sa mga mahilig kumain, pero yung katawan nila, hindi ganun kataba. O baka naman todo yung workout nyo. Binabawi nyo sa workout. Hindi din. Hindi. Balance lang din. We try to balance. Ako kasi konting kain ko lang, taba ko kaagad so mapalad kayo. Parang hindi naman. Kaya hindi ako masyado kumakain. Diet talaga ako. Pero kayo, in your case, we make sure, kunyari, nag-indulge kami ngayon, araw na to. kinabukasan babawiin. Oo, dapat ito, dinner natin, shake na lang. Oo. Ganun. So, ano na tayo yung cravings natin, di ba? Pinalo na natin today. So, tomorrow, balik tayo sa... Siguro we're just more mindful and conscious of what we eat. So, hindi kami, conscious kami sa portion instead of the... big servings. Hindi yung mga, we should not eat that. No, hindi kami ganun. We will eat everything, pero portion control. Control ng portion. Okay, do you have a theme song? May theme song ba kayo? Wala. Pero, so hindi kayo mahilig sa music? Or mahilig? Mahilig. Pero wala kayong theme song? Hindi namin napag-usapan. Pero meron bang isang song na kanyari, narinig mo, maaalala nyo yung isa't isa? O wala? Wala din. Meron ako. Ikaw? Jenny. Ano yun? So wala kayong kanyan, pero nagkakaraoke kayo? Karaoke yan. So walang song na kanyari narinig mo to, maaalala mo yung yung partner mo? Walang ganun? Wala rin kayong kinakanta together na duet? Wala. Wala talaga. Okay. How do you handle yung topak ng isa't isa? Kunyari siya may topak Wala ngayon. siyang topak. Ako lagi may topak. How do you handle his topak? Tahimik ka lang ba o hindi mo siya pinapakailaman? I give him space. So pag tahimik siya, alam ko na there's something going on. So hindi ko siya, I will not bug him. Parang, okay, I let him process his emotions. Baka kailangan nito mag-isip, baka mamaya magsalita na rin to, baka nagpapalamig lang. So pag so gano'n, I let him be. Then ako medyo hindi man iiwas, pero I will not trouble him. Okay. Sige, have your own time. I'll give you space, magpalamig ka dyan. I'll do my thing. Tapos siya na mag-a-approach sa'yo? Or hindi? Ikaw rin? Pagkabigay mo ng space, dyan ka lang. Tapos siya doon na pa rin sa sulok. Ikaw pa rin na mag-a-approach. Swerte mo pala dyan. Wala siyang topak. Ako talaga yung topak. Okay. Dito na tayo sa portion na tinatawag na Sino ang Mas? So yung game na to, natatuturo niya lang kung ikaw ba o siya. Ganun na lang. Okay. Para sa unang Sino ang Mas? Sino ang mas sweet? Ako. Ikaw? Yeah. Okay. Pero pinilit ko ako. Parang napersa ka pwede na ba eh. ituro ang sarili? Pwede. Parang napersa ka na, Rico. Sino ang mas matampuhin? Ikaw din. Sinong unang nanunuyo? Siyempre ikaw. Ay, ako pala. Ikaw. Sino ang mas iyakin? Iyakin? Parang wala. Wala. Pero Ikaw daw eh. Parang wala. Oo, pag nagbabati na tayo. Hindi ako umiiyak. Hindi, pero... Okay, o sige. Anyway, Mamaya na natin i-contest sa bonus clips. Sino ang mas seloso? Wala. Wala. Yun ang good thing pala sa inyo, no? So kahit may lumandi sa isa't Kasi isa. confident kami na... Imagine guys, 2 years pa lang sila pero ganun kalalim yung trust nila. Kasi we believe na, kung secure ka sa feelings mo sa kanya. Sino ang mas ma-I love you? Pareho naman. Parehas. Walang mas lamang. Wala. Sino ang mas malinis sa bahay? Siya? Or both? Ay, Both.
Hindi ko maano kasi lagi siyang nandito sa bahay. So, hindi ko maano yung bahay niya sa Makati. Okay. Pero sino ang mas magagalitin? Ako, siya. Ang dami mo ng score, Jazz. I know, right? May ano ba, scoring? Meron. May premyo after. Sino mas madaldal? Siya. Oh, okay. Sino mas magastos? Okay. Sino mas pikon? Ikaw Pikon? din. Pikon. Yeah. Ito, ina-assume ko, ikaw, Rico. Sino mas mahaba ang pasensya? Yeah. Okay. Sino mas matakaw? Matakaw? Parang both. Both. Tapos, Parang siya. Parang ako na both. malalaman natin mamaya. Sino mas masarap magluto? Nagluluto ba kayo? May Kasi- kanya-kanya kaming ano eh. Specialty. Oo, may kanya-kanya kaming ano. And then kapag nandito kasi, hindi kami Nagluluto. nagluluto yung mama. Si mama kasi nandito sa kabilang sa main house. So, Siya, yeah, Lagi moms siya. do that. So, hindi kami nakakaluto. okay. Sino mas ma-forgive? Mabilis mag-forgive. Mabilis mag-forgive. Sino mas maluho? Ang hirap nun. Parang Mabilis mag-forgive. Kunyari, na may ginawa siya kaagad. Oh, sorry na. Mga ganon. Parang siya. Okay. Okay. Sino mas maluho? Maluho. Hindi. Iba yung luho niya, iba yung luho ko. Ah, Yung luho may niya sa kakaiba bahay. kayo. No, hold on. Luho is something, ano ba? Ano ba? Sa self? Sa self. Oh, kunyari. Siya. Okay. Ako. Sino ang mas clingy? Ooh. Ako ba? Parang Minsan pareho. kasi Monday talaga Sunday talaga dapat uwi na ako ng Makati. bukas ka na mo. Wish! Bakit na nagpapakilig sa'yo? Bili mo na Sino yan. mas galante? Marami siyang Kaya bigyan mo naman ako ng gift minsan. mas mag-gift siya. Mas mag-gift. Okay, sino mas martir? Parang wala. Walang martir? Walang martir sa akin. Okay. Sino mas better ang memory? Siya. Bala ka nakakalimutan sa mga special events? Okay. Sino mas May mga small romantic? details na nataalala. Ako kasi may short-term memory. Sino mas romantic sa inyo? Yeah, Oh. I would say yes. Ang mainitin ng ulo, sino mas maharot? Just. Ikaw maharot. Okay. How did you come out? Ano na ba kayo? Out na kaagad kayo nung after graduation? Or bata pa lang, out na kayo? Paano naging, journey nyo to pag coming out? Matagal na ba kayo out? Ako matagal na. Okay. Parang 2006. Paano yung naging process mo? Hindi naman dramatic to? It was dramatic. Okay. Hanggang pinapalayas na ako ng dad ko noon. Oh, okay. Yeah, so I was having my breakfast. Tapos, parang out of the blue, sinamahan nila ako mag-breakfast. And then tapos, Out of the blue? Oo, Baka parang- naramdaman na nila. yeah, perhaps because they're parents. No? Mm, Alam tapos? nila yung, kilala nila yung anak nila. So, yun, tinanong lang nila ako. So, meron girlfriend ka na ba? Wala. Boyfriend. Sabi. Ooh, sino yung tatay mo? Tatay ko. Okay. Tapos, yung kapag yung mga bakla, ano yan, ganyan. So, alam mo na, yung mga typical na mga tatay. Hinuhuli. Oo, sabi ko. Tapos, umamin ako. Tapos, lumayas ka, ganyan mga. Lumayas? Lumayas ka, ganyan. Umabot sa ganun. Oo, ganun talaga. It was dramatic. Nanay ko umiiyak. Sabi ko, sige ma, alis na ako, lalayas na ako, ganyan, ganyan. Pero nangyari ba? Actually, yung sinabi ng dati ko, amin naman na, tatanggapin naman namin. Yung inamin ko, nagalit, pinapalayas ako. Diba? So, tapos nanay ko, Lumayas ka nga. palayas na ako nun. Tapos, inisip ko nag-work na ako. You can survive. Nasa smart na ako. So, Parang kaya ko naman yung sarili ko. Sige, palayasin niyo ako, okay lang. So, tapos yung mama ko umiiyak. Sabi mo, tatanggapin mo yung anak mo. Ganyan. Tapos, ayun. Kumalma naman yung daddy ko. Tapos, sige, sabi so, wag ka lang sana maging katulad ng ibang bakla. so hindi siya natuloy. Alam mo yung kasi yung tatay ganun eh. Kala nila, di ba, bahay ka ng lalaki. Ganyan. Ikaw lang ba lalaki sa family? Hindi, tatlo kami. Buti ikaw lang. Buti tuloy. Oo. Sorry, hindi siya. Pero ikaw lang naman. Yung Okay. dalawa straight. Oo. Okay, so eventually natanggap na niya, na-accept na niya. And then after that, hindi na napag-uusapan. Tapos, ayun. Pero itong coming out na to, family lang ba to? Pati friends? Actually, hindi ako talaga
Official. Basta doon lang sa, actually, Parang nasa what you see is what you get. nasa smart ako nung naalala ko. Nag-post lang, lang ako, status na in a relationship with. This one, And this then, guy. at Yun yun na. No question. Dire-diretso na siya. How long na ba yun? Simula na Sobrang ka? tagal na. 20 years? 2006. So, Ang tagal 2008, na. Halos 20 years na. Yeah, tagal. Ikaw, Rico, paano yung naging journey mo sa coming out? Wala akong official coming out story or coming out So what you see is scenario, what you get lang din? oo. Sa parents mo? Wala din. Family. Kasi after college graduation, pumunta na ako ng Dubai. So dati akong OFW. So 20 years ako tumira sa Dubai. Ilang years? 20. Ang tagal. Matagal. Ang dami mo nang naipon. Ito na yun. Hopefully. Tapos, So, yun yung 20, hindi pa ako fully, alam mo yon na I don't really identify as a gay man when I was in my 20s. Parang, I think, confused ka pa nun. Oo, siguro may Sort of. identity crisis pa ako noon. Hanggang, I think, until late 20s, may identity crisis ako. Okay. Yung gano'n. So, wala, and nasa Dubai na ako noon, syempre parents ko nandito, si mama nandito. And then, so, hindi ko sila kinakakausap na walang gano'n eh. So, paano nangyari? So, Parang nakita na lang nila sa'yo na ganito, may relationship kang ganito. So, parents will always know kung ano yung sa bagay. anak nila. Bata Alam nila, pa lang. kahit sabihin mo o hindi, they feel it. They just know it. So, sa friends, wala din naman akong official, what you see is what you get. Sabi Ganon nga. Diba? Tapos, dito sa Pinas, nung pinaklala ko si Jazz. Yun na. So wala namang hesitation or reluctance kina family mo? Hindi sila nagalit like sa nangyari kay Jess? Wala. So, acceptance agad? I'm very blessed to have a very understanding and loving mom. Okay. So, I don't even have to explain to her. I mean, yung nakita na niya, si Jazz, ganyan. Wala ring nagulat sa mga friends Sabi ko, mo? si Jazz, pinsan ko. Gag. Tapos, Ayun na. sa friends, wala rin namang na-surprise? So, wala. I think friends, alam din nila. Pero hindi, okay. alam mo, you don't have to really explain. Explain. Na, Okay. Sa mga viewers natin na until now, closeted pa rin sila or kasi alam mo naman, because of fear, reputation, tapos may iba yung treatment sa kanila, hindi pa sila makapag-out sa ngayon. What can you tell them? Take your time. Kung feel mo, gusto mo na mag-out, yun ang makakapag-free sa'yo. Yun ang parang feeling mo, meron kang tinig na nasa dibdib mo, na kailangan mo lang tanggalin. If you feel na it's about time, then mag-out ka. Huwag kang ma-pressure sa sinasabi ng ibang tao, uy, mag-out ka na, mag-out. No, huwag kang ma-pressure doon. We have our own time pace. It's your decision kung kailan mo. It's time, yun nga, right pace, right time, lahat. So, Okay. take your time now. Ikaw, Rico, Yeah. anong masasabi mo sa Yeah, kanila? so like, nabanggit ko nga kanina. Lalo na wala- kasi, ang napansin ko, ang mahirap mag-out yung generation ng boomer. Yung mga 40 above, hirap silang mag-out eh. Kasi because of the generation yata. Pero yung below 40, nakaka-out ka din sila eh. So, Okay. sa tingin mo, anong pwede mong sabihin sa kanila? Okay, so nasabi ko nga kanina, walang one size fits all. What works for us might not work for like sabi nga ni Jess, isa na yung take your time, tapos like kagaya ko na wala akong official coming out, that works for me, for my situation. And if you're lucky enough and blessed enough to have family and friends na very understanding and loving, you don't even have to explain yourself eh. Tatanggapin ka nila kaagad. So, I think depende sa situation mo, sa environment mo, sa mga kasama mo na sa family and your friends. It depends. If you feel you need to Come out. officially come out, Go ahead. Ang importante nga lang, sabi ni Jazz, take your time. If you don't feel ready, you don't have to force yourself to come out. Darating yung time na yon na Nararamdaman mo na lang. na I need to come out. Okay. Ako, ma-share ko lang. Nung nag-out ako, merong regret. May pagsisisi. Kasi sana, I have done this earlier. Sana after graduation ng college, nag-out na ako. Kasi nung time na nag-out ako, naging genuine yung happiness ko. Mas sumaya ako. So parang nagsisisi ako, bakit ngayon ko lang to ginawa? Ang saya pala after. Malay mo naman, parang it happened for a reason. Sa Nag-out bagay. ka nun, baka may nangyaring hindi mas maganda. Baka hindi pa ready yung environment. Yun lang, pero kung given a chance,
I have done this earlier. So, pero kasi nasusuppress kasi yung feelings mo eh. Hindi mo na-express yung sarili mo. Hindi mo masabi yung, like sa office, ang dami nagre-recommend parati ng girlfriend. Ito babae, ligawan mo to. So ikaw naman, okay. Tapos parati ka nalang tinutokso. Unlike ngayon, pag nasa office ka na ngayon, kamusta yung boylet mo? May mga ganong, usapan na parang dapat pala naman ko pa ito ginawa. Sana hindi na ako nape-pressure sa mga pinapakilala ng mga to. So, ayun lang. Pero sa mga viewers natin, yun nga, take your time, no rush. Pagkakailangan yun na, pagka yung susupress talaga yung feelings mo, sasabog ka eh. Hanggat hindi mo sinala. Tapos yung pinaka-importante, yung happiness mo hindi totoo. Before, hindi totoo yung happiness ko. So, parang tawa-tawa lang akong ganyan, saya-sayahan. Pero after coming out, doon na, naging authentic na ako. Tsaka yung people around me, napansin ko, naging totoo rin sila sa akin. Kasi kung dahil sinusuppress mo yung nararamdaman mo, the more na yung mga tao sa paligid mo, lalong hindi, correct. Tapos may chismis pa at the back of your mind, parang, ano ba to? Ano na naman to pinag-uusapan nila sa akin pag-alis ko. So, ngayon, wala na. So, lalo pa naman sa corporate, ganyan. Ganun sa corporate. Okay. Pag-uusapan ka nila. Paglabas mo pa lang ng pinto, gay ba yun? Okay naman kung merong out sa isang office, gay ba yung office meet natin na yun? Confirm mo nga, kasi may gay rider ka eh. Mga ganyan. Ganon. So, in your relationship, what did you learn sa love so far? What is love? Because bukod sa love is blind. For me, siguro, love is compromise. Okay. Yun, siguro word of the day talaga Compromise. Because I learned how to compromise na ngayon. Okay. Before kasi kung ayaw ko mag-compromise. Ito, it's either you take it or leave it. This is me. Okay. Ikaw, Rico, what did you learn sa love? Siguro not specifically love, but relationships in Relationships, general. sige. Okay. Kasi parang love is not enough to maintain a relationship. Nawawala kasi siya nagpe-fade din eh. I would say, siguro hindi man nagpe-fade. Ibig sabihin, hindi lang yun ang main ingredients sa isang relasyon para mag-work. There has to be, compromise. Compromise. There has to be trust. There has to be honesty. There has to be respect. There has to be shared values. So, love alone will not Make you keep survive. it together. And being in a relationship takes a lot of work. You have to actively work towards being together. Alam mo yon? Kasi if you don't put in the effort to keep the relationship, you will grow apart. So dapat active yun. It's literal na trabaho. Every day. It's not something you can take for granted na magjowa na tayo, bahala ka na, or okay, I'll do whatever I want, you do whatever. Hindi ganun eh. It's a continuous process of being actively present in the relationship. Tapos, yun nga, give and take, yung power dynamics has to be balanced. Walang nag-dominate, walang sobrang submissive. Okay. Kapag, for me, I think it's one of the ways I would see na para, alam mo yun, mag-work ang relationship. Pag may anxiety or depression yung bawat isa sa inyo, how do you support each other? Kasi alam naman, pag nasasaktan si Rico, nasasaktan ka rin, Jazz. Pag nasasaktan ikaw, Jazz, nasasaktan din si Rico. So pag may ganong feelings na lowest point ang bawat isa sa inyo, how do you support each other? Ano yung ginagawa niya? Nade-depress ka ba? Nagkaroon na ba kayo ng anxiety or depression? Lowest point of your life? So far? Anxiety is common. If you're anxious about work, okay, for example, si Jazz, he would share frustration things about his work, Mm. about his boss. So, pag mga gano'n, so I would listen, then I would give my comments, I would, so importante na nakikinig ka. Although, minsan meron akong, minsan nawawala din, lumulutang din ako, minsan hindi ko na nag-grasp ka agad yung mga sinasabi niya. But importante na nakikinig ka sa partner kapag nag-express sila ng listening. Oo, you listen, number one. Tapos, try to support, ganun.
kapag importante, yes, and importante na ikaw yung kakampi niya. Alam mo yun? So kung may kalaban siya, dapat kalaban din. Wag kang kakampi dun sa kalaban niya. Parang ganun. Else kayo mag-aaway. Parang ganon. So, Ikaw, Jazz, how do you support him pag siya naman yung dumadaan sa lowest point niya? Anong ginagawa mo? Listening din? O hinahag mo na lang siya? Yeah, physical touch din naman. Mm. Ito na naman sa love language. Pero yeah, siguro more of hinahag ko siya, ganyan. Tapos, tinatanong ko siya, so what happened? Ganyan, I listen. Bigay ko yung inputs ko. Ganyan. So, it's really important talaga na pakinggan mo yung partner mo, lalo na kapag nandun siya sa lowest point of his life. Sa tingin nyo, bakit kayo tumagal? Ano yung secret recipe nyo? Or what is the secret to a long-lasting relationship sa sitwasyon nyo? Bakit kayo tumagal? Tumagal 2 years. Matagal na yun, yung iba nga. Months lang eh. Sa gay relationship, it's months lang. Well, for me, siguro, pag naka-years ka, accomplishment na yun. Actually, totoo. May mga relationships nga ako 6 months. Oo, di ba? Months lang. Matagal na yung 1 year. Diba? 5 months. O, so sa tingin nyo, bakit kayo tumagal? Siguro, we don't give each other pressure. Pressure in terms of? In everything. Na dapat we only enjoy, enjoy lang while it lasts. So we don't worry too much about the future na. Siya nagturo actually no. Kasi ako, I worry too much about the future. What if yung mga ganito yung nangyayari sa relationship natin, ganito. So it's okay not to prepare, but not really over-prepared ka. Kasi naapektuhan yung present na relationship. So kung anong meron kayo, enjoy nyo lang. Ayun. Ikaw, Rico, paano nyo na-sustain tong relationship? Yeah. Sikreto kaya? Sikreto, I think yung mga nasabi ko na kanina, yung mga ingredients. Like compromise. Yeah, yung compromise, tapos Respect, you actively be present, yung trust. So apart from that, it's the willingness to be together. Okay. Kasi kung may isang nag-give up, oo nga. Wala, no? Pagka naubos yung isa. Kaya siguro if there's something that I could parang share is, naririnig natin yung term na ipaglaban mo yung relasyon ninyo. Ganon. So, yung pag pinaglalaban mo ang relationship, that happens on a daily basis. You choose each other, alam mo yun, yung partner mo laging pipiliin mo, yung sasamahan, not really literally samahan, pero sabihin, the fight to keep the relationship happens every day. Hindi lang yan pag nag-aaway kayo and gusto nang humiwalay ng isa, ipaglaban mo namang relasyon natin, hindi ganoon eh. Akala kasi ng mga tao, that yung ipaglalaban, kapag nag-aaway na kahit isa gusto nang umalis. No. Yung pinaglalaban happens every day. Yes. And kapag nandun na kayo sa point na na gusto niyo lang maghiwalay, that's because hindi niyo pinaglaban yung relasyon ninyo nung mga times na okay pa kayo. Does that make sense? Yeah, it makes. So, yun. So, that's why I said, may mention na it's an ongoing work and effort to be in a relationship. Example, kasal nyo. Meron ba kayong sample vow sa isa't isa? Or message to each other? Vow, wala. Or message na lang to each other? Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Message! Parang hindi pa namin naiisip. Oo, actually. Hindi pa niya naisip? Wala pa? Hindi pa kayo dumadating sa point na yun? Hindi. Pero naisip niyo na ba you will end up getting married? Naisip natin yun. Naisip namin yun. Siguro, nung bago-bago pa, siguro out of, dahil baka... Bago pa. Yung Ang daming gustong gawin sa relationship. Or any message na gusto niyong sabihin sa isa't isa? Wag na. Ikaw, Rico, gusto mo? Message kay Jazz. Huwag kang magbabago. Parating mo akong i-acts of service. I love you. Ano ba? Ang hirap naman ng tanong. Oo nga. Babalikan natin tong portion na to mamaya sa bonus clips. Okay, one of the problems ng marriage or in a relationship ay yung cheating, pangangaliwa. Sa tingin nyo, bakit ba nag-cheat ang isang tao na in a relationship? Ano ba may pagkukulang ba? Ano ba yung mga naririnig nyo usually? Kung bakit nag-cheat yung in a relationship?
Communication. Anong reason? Communication. Lack of Wala communication. Lack of communication, wala silang open communication. Kasi lahat ng, kung anong gusto mo, sabihin mo. Diba? Kasi Constant kung communication. Gusto sa isang, gusto mong ginagawa sa'yo ng partner mo, kung merong bagay na sana gusto ko, ganito yung bigay mo sa akin, or gawin mo sa relationship natin, dapat open ka sa partner. So lahat dapat open ka, lahat sinasabi mo. Kasi kapag hindi mo in-open tapos, wala pala siya nun, kulang sa kanya. Malay mo, pwede niyang ibigay naman, mag-adjust siya, di ba? Hindi mo sinasabi, hinahanap mo yun. Baka hanapin mo sa iba. Correct. At nag-lead sa cheating. Oo. Ikaw, Rico. Ano sa tingin mo? Bakit pa nag-cheat yung mga nasa in a relationship or yung married couple? Okay. Yung reason for example, yung reason for cheating ni John will be different from the reason ng cheating ni Robert. Yes. Okay? So, of course, may mga similar reasons or common reasons why people cheat. And wala rin yan it doesn't even matter kung gay couple or straight Tama. couple. Reasons, it's ang dami. Bigay ka lang 100. Isa lang. Isa. Tingin mong ano sa Bakit kunyari mag-cheat ka kay Jazz? Oh gosh. For me kasi, people would cheat if they don't respect their partner. Example. O pag wala kang respeto, if you take your partner for granted, siguro isa yun. Kasi if kung mahal mo yung, if you respect your partner enough, kung mahal mo siya, hindi mo Hirap explain? Hindi dapat aabot sa point na mag-cheat ka eh. Siguro sabi niya, kapag hindi enough yung respect mo sa partner mo, magagawa mo talaga mag-cheat. Oo, kasi andun yung respeto ko kay Jazz. I mean, not even, hindi lang sa amin, I mean, if you respect your partner in general, alam mo yun? Okay, sige. You will not do it. Kunyari, nag-cheat si Jazz sa'yo. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Well, Nahuli mo? huli sa akto. Oh! Huli sa Na akto. nag-cheat! Anong gagawin mo? Pag nahuli ko Will siya you forgive him? Pag nahuli ko siya sa akto, hindi siya magaling mag-cheat. Kailangan mo ng libro of cheating 101. merong actually kasabihan, hindi naman kasabihan, parang sabi na, kung talagang mahal mo yung yung partner mo at mag-cheat ka, make sure na huwag mo ipapaalam. Make sure na hindi niya malala. So pag nahuli mo siya, will you forgive him? O hindi? Let's make this work. May ganun. Second chances. Okay, I cannot answer. Hindi ko siya masagot ngayon kasi magkakaroon yan ng processing eh. So, you process, I would first find out why, siguro, bakit, anong problema. May problem ba tayo? Ganon. So, you cannot, of course, ang emotions mo at that time na mahuhuli mo siya, sobrang strong nun, di ba? Kaya nga nagkakaroon ng mga crime of passion na talagang nakapatay nila yung mga nila. Siguro kung mahuli ko man siya, siguro aalis muna ako. Cool down ka muna. As in, kunyari, pagbukas ko ng pinto, tapos nakita ko, I will close the door and leave. Okay. Then, hindi ako yung, walang mangyayaring kababuyan to? walang mangyayaring confrontation. Wala, I don't think, hindi ako kasi ganun. Hindi ako ganun. Exit ka na lang. Exit ako. Sabi mo lang, enjoy. Exit ako. Siguro, not even a word siguro. I'll close the door. Then, you process. I'll process. Okay, ikaw, Jazz. Pag nahuli mo naman si Rico na nag-cheat, in any ways, anong gagawin mo? Will you forgive him? Second chance? I don't give second chances. Bawal kang mag-cheat, Rico. Kasi past ko, he already cheated. So wala na. So, yeah. So, hindi naman niya tinry i-work out na or parang i-save pa yung relationship. Siguro talagang ayaw niya na, kaya siya nag-cheat. Diba? So, siguro it's case to case. Siguro. Okay. Sa mga in a relationship na may away ngayon or tampuhan or nagkakalabuan sila, ano yung pwede niyong sabihin sa kanila to bring back their relationship para bumalik sa dati? Ano yung dapat ba gawin?
na ilang weeks, ilang buwan, or even taon na silang may tampuhan, what can you tell them? So parang ganun katagal ang tampuhan nila. So parang tumatamlay na yung Relationship nila, paano bumalik sa dati? You know, it's their choice eh. At the end of the day, it's their choice. Hinayaan nila na tumagal ng ito. Diba? So dapat, huwag niyo dapat patagalin. Kung ngayon, itulog niyo lang ngayon, at kinabukasan, mag-usap solve kayo. na. So dapat communication lang natin. It's the key lagi. So hindi aabot ng ganun katagal kung nag-uusap kayo. Diba? Kung tinatry yung ma-solve yung issues mo. Huwag nyo nang patagalin. Oo, kasi kapag the more na pinapatagal niyo yung relationship, yung tampuhan niyo, talagang parang magkakaroon ng crack na yung relationship. So doon na mag-start yan. Ikaw, Rico, what can you tell them? Okay. Love is a two-way street. Okay, ano yung street na yan? It's a two-way street din. Okay. It's a two-way street. Alam mo, ano ba? Parang banggaan, diba? It's both directions. So love is a two-way street, which means hindi lang ikaw yung nasa road na yon, pero pati yung partner mo. I guess what I'm trying to say is kung meron kayong tampuhan, kung meron kayong di pagkakaunawaan, it takes both of you. It's para to find a solution for that problem. Hindi mo pwedeng, hindi ko siya kakausapin hanggang di niya ako kinakausap. May pride. Mga ganun may pride. Bahala na, ganun. Bahala siya sa buhay niya. Kasi both of you have to be on the same page. Both of you have to be committed to solve the issue. Hindi po pwedeng, akong aayusin ko to. Hindi po pwede yan eh. Ayusin ninyong dalawa. Hindi po pwedeng, you cannot expect your partner to do everything. Ayusin mo yung gusot mo, ayusin mo yung ayusin mo yung sarili mo. No. Parehas kayo kaya that's why you're a couple. You face the world together. You face challenges together. So kung isa lang sa inyo ang aasahan na mag-aayos ng relasyon natin or ng relasyon niyo, it won't work. So like sabi niya nga, yung communication sobrang importante. Kung talagang committed kayo na ayusin yung gusot ninyo, hindi niyo papatagalin ng linggo. Ganun katagal. Because the more na kung napapatagalin niyo ng ganun yung away niyo, that means you're not committed enough to make it work. It's as simple as that. Sa mga viewers natin or sa mga nakikinig sa atin na until now, single pa din, hindi pa dumadating yung right person for them, what can you tell them? Ako, mag-bumble na daw kayo. Anong pwede niyong masabi sa kanila? Na until now, yung lalo na yung mga hopeless romantic na umaasa pa rin sila na dumating na yung Prince Charming nila or sa atin, sa LGBT. What can you tell them? Ano ba yung dapat nila gawin? Bago naging kami, so parang 3 years akong single. So, dami kong dinig. Pero hindi ako nag-commit. It's because I know my worth. Know your worth. Diba? So, know your worth. Hindi yung kung dahil may gwapo, maganda yung katawan, tapos, kukomit ka na agad. Take your time. You know, sige, makipag-date ka lang. Saan ba sila pupunta para mahanap nila yung tamang tao na to? Dating app. Dating app. Or you go out, you go to the bar, and then, kasi you'll never know. Kasi wala naman yan eh. Wala naman talagang perfect formula. Para mahanap mo yung yung tao right person for you. Kung ikaw, sabi mo sana, Lord, makita ko na. Pero wala ka namang ginagawa. Hindi ka nag-dating app, hindi ka nakikipag-chat, tapos hindi ka nagpa-bar, hindi ka nakikipag-mingle, paano mo makikita? Correct. So ikaw dapat, meron ka rin ginagawa. Hindi yung hintay ka na ng hintay. Kasi yung iba naman paniniwala ng iba, pagka para sa'yo, hindi mo siya mamimiss. Wala ka siyang ginagawa. Siguro sa mga girls kasi gano'n, talagang ang pride nila is dapat sila yung i-approach. Pero sa atin kasi, sometimes we need to flirt din. Hindi yung ikaw lang yung laging nag-aantay ka na lang. Umeffort ka din. Yeah, mag-effort ka din. Kung gusto mo talaga makita. Okay, sabi ko kanina ba, nakikipag-date ako. Mga kaibigan ko, sino naman yung date mo? Sino naman ka-date mo? Yung mga gano'n. Kasi, doon mo nalalaman. Kasi nga, naghahanap ka nga ng right person for you. So, date ka lang ng date. Kung hindi to, okay, next. Okay. Ikaw, Rico, ano masasabi mo sa mga viewers natin na single pa din? Siguro, I'll just add on to what Jason said. No? If you're... Una-una, you have to want it. You have to want to be in a relationship. Okay? Like, kung wala kang pera, wala kang pambayad ng bills mo, ano gagawin mo? Maghanap ka ng trabaho, di ba? Correct. Maghanap ka ng pagkakitaan. So, ganoon din sa love eh.
So if you want to be in a relationship, if you want to have a partner, you don't put it at the back burner. You give it priority, you give it time. Maghanap ka. You don't wait for apples to fall on your lap. Correct. Diba? So kapag naghahanap, you try to meet that person halfway. Kasi kung mag-aantay ka lang sa bahay mo nang makakatok dyan ng Prince Charming, good luck. Wala, okay lang sa sulok ka lang sa isang park. Then sabi nga ni Jess, makipag-date ka, gumamit ka ng app, there's so many ways to find the person. Siguro nagkakaroon ng judgment na kapag nakilala niya lang yan sa app eh. If you have that kind of mindset na, ayoko sa app kasi mga tao dyan, mga katawan lang ang hanap. Hindi lahat, alam mo yon. So, minsan you'll find the person in the most unexpected place and the most unexpected time. Baka destiny na yun. Diba? So, kung ililimit mo yung sarili mo na, hanggang dapat ang magiging partner ko, referral lang dapat ng parents dapat ko. common friends. O referral lang ng friends ko. Kapag very rigid ka dun sa ganung mindset and aalisin mo yung ibang ways to find the person, Walay. diba? Okay. So give it time. I would say give it time. Gawin mo siyang priority sa buhay mo. So, Paano pagkataon na silang naghahanap tapos wala pa din? It is what it is. Wala pa kasi. Tama yung sinabi mo. Wala pa kasi right person. Okay, diba? Wala pa, magantay ka. Ako nga 3 years akong single bago naging kami. I think you ask yourself why. Why? Bakit nga ba tayo? Kasi minsan hindi tayo nag-self-reflect. Alam mo 'yun? So kung 5 years na wala pa, 10 years wala na, bakit? Is there something in me that I need to change? Kasi minsan the change has to start in you. Within. Alam mo, baka kasi may nade-date ka or masyado kang rigid sa mga values, not values, Standards. rigid sa mga standards, sa beliefs mo, hindi mo fine-flex. So, is there anything that I have to change in myself para mas maging likeable ako? Okay. Parang At saka ganun. habang wala pa, magpagwapo kayo. Magpaganda kayo. Diba? Ayusin niyo yung katawan niyo Self-love. habang wala pa siya. Actually, yeah, that Da- helps. Kapag nung 2 years ako na single, go to the gym lagi, ganyan, papaganda ako ng Payami ka habang wala pa siya. So, payami ka, di ba? Pero though, ano naman yan eh, kanya-kanyang preference. So, iba gusto naman nila is may malaman, iba payat. So, kanya-kanyang Okay. preference. Self-love, habang wala pa. You have... Choice din yan, sorry. Self-development. Choice mo din yan kung bakit single ka. Kasi kung gusto mo na magka-job, pwede. Dali lang eh. Oh, tayo na gusto mo. Di ba? Yun nga lang, tapos biglang maghihiwalay dahil hindi nagkakasundo sa ugali. Oh, yeah, ganun lang. Okay. Do you have a favorite Bible verse? I don't read And kung meron man, why? Why yun? Oh, wow. Good question. Or... you don't have? May alam akong Bible verse, I know it by heart, pero hindi naman siya Or kung hindi nyo memorize, meron ba kayong mantra or parang philosophy in life na sinusunod nyo that serves as your guidance or inspiration or what? Or any quote na parang nagsilbi as your, get through life? Ako wala, personally. I don't really follow any mantra or any... Time is gold? Hindi rin? Hindi rin. Wala talaga, wala. Wala kang ganun? Siguro, kasi parang, ang dami ko ng mga life experiences. So, I've been with ups and downs. So, wala. So, wala talaga. Ikaw, meron ka bang quote or meron ka bang mantra in life na sinusunod mo that serves as your guidance or inspiration? Mantra, wala din specifically eh. Or, kunyari, I just want to be happy. Siguro try not to overthink about the future. Oh, okay. Be present. Oh yes, yes, exactly. That's the word. Be present. Enjoy what you have right now. I mean, of course, hindi naman, that doesn't mean na kailangan mo nang i-neglect ang future. Of course, you have to prepare for that, diba? Pero to overthink of what might come, tapos iba kasi nag-overthink in a negative way, na siguro iwasan mo yun. You focus on what you have today and do what you can today para ma-improve yung future
outcome. Siguro, ilang, not to overthink. Okay. Dahil kasama sa format natin yung favorite Bible verse at walang na-share yung guest natin. Ako na yung mag-share. Listen na lang kayo. Sige. Sa Psalm 55:22. Cast your burden on the Lord. He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Kaya ako to favorite kasi pagka meron akong hardship or problems na hindi ko na mahanapan ng solusyon, surrender. Surrender to God. Kasi kung wala na siyang solusyon, wala ka nang mahanap, surrender mo na kay God. Kasi aalalayan tayo ni Lord. Hindi niya tayo bibiguin. We have our Father in heaven who will save us, who will help us finish our race. At kung mabuti yung puso mo, matuwid ang pamumuhay mo, someday, you will get what you deserve. Agree. Thank you, thank you, thank you. Very nice. Guys, if you found this episode meaningful, valuable, and useful to you, comment down below! At kung gusto nyo naman yung love story nyo, yung ma-feature dito sa ating channel, message nyo lang ako sa lahat ng social media ko. It's a Belflora, whether it's TikTok, Instagram. Okay lang din ilagay yung social media nyo sa description box. Or private kayo. Wag na. Okay. Ilalagay ko sa description box yung social media ko para makontak nyo ako in case na gusto nyo rin ma-picture dito. So, this is your chance. Baka meron kayong i-promote, batiin, shout out, pasalamatan. That's your camera. Wala kang gustong i-shout out? Shout out sa mga friends ko dyan. Hello. Nasa TV na siya. Wala kang gustong batiin. Wala ka rin gustong batiin, pasalamatan, i-promote. Yung mga sponsors ko dyan. Joke lang. Wala talaga. In future Okay, in future pa. Ay, babalikan kita para makapag-promote ka. Oo, usap tayo after. Okay. Baka makatulong ka din. Sige. Guys, watch till the end para sa mga bonus tips ha. Till our next episode, kita-kits ulit tayo dito sa... Iowa! See you again! Always make it a habit to be helpful, kind, and happy! Tapos na! How's your experience doing this vlog? Dumayo pa tayo dito sa Laguna para gawin tong vlog na to. Na-excite ba kayo? Di nakatulog? Or ayoko, itutuloy ko pa ba to? May ganun ba? How's the experience doing this vlog? Siguro yung Happy ba kayo? Ituloy ko pa ba to? Parang ready na ba akong parang Isiwalat? Ay, istorya. Yung makita ako sa Camera, camera, sa social media, sa YouTube. Oo. Ayoko kasi maging sikat. So may reluctant ba? Hindi, wala May naman. hesitation, wala naman. Sige, I think baka, syempre, sabi ko nga, naging mag-office mates tayo before. So, I think, and then you're starting your channel. So, this is my way of, helping you. Yes, and helping also our community. Yeah, oo. Ay, malay mo, may matulungan din kami sa mga ibang Yes. Nag-enjoy ka? members. Nag-enjoy ka? Yeah, I really did. Babalik ka pa? Sure, pero ibang topic. Yun, ipapromote na namin. Okay, ikaw Rico, how's the experience doing this vlog? First time ba to? First time to, yes. First time. Actually, mas nag-worry pa yung yung filming, hindi ako for me that's neutral. I mean, okay lang, wala akong issues about yung privacy ko as a person, hindi man ako concerned. Concerned ako sa kalat ng kasi nga under construction tong bahay. Okay. So, medyo madumi, medyo makalat. And medyo nag-worry ako na, maayos kaya yung kakalabasan nitong... Actually, sabi ko, sinasabi nga ni Just, kung papayag ka daw, sabi ko, paano pumayag yung partner niya na gawin to? Wala ka namang hesitation nung first time na sinabi siya sa'yo? Wala akong hesitation, pero una kong tanong sa kanya, magkano? Babalikan ko kayo, ha? Pagka kung magkano yung ma-monetize nito. Bali, may utang ako sa kanila, guys. Tapos, ako yung nagka-utang ngayon. Tapos, of course, that's in a joke lang. Way. Yun ang So, okay. Wala namang. na-happy ka doing this? Babalik ka to promote something after? Oo naman, why not?
Okay, thank you guys. Tapos na. Thank you.